Si Steve ay makikitang nagluluto sa isang sikat na restaurant sa Amerika. Masayahin itong nagtatrabaho, ngunit kapag ito ay nasa kanyang kwarto, ay lagi itong umiiyak. Kilalang kilala siya ng kanyang mga magulang na hindi emosyonal. Habang sa Pilipinas ay labis na nag-aalala ang kanyang mga magulang, hindi mawala sa kanilang isipan kung ano ang nangyayari sa kanilang panganay na anak. Araw ng kanyang pag-alis ay umiiyak ang kanyang ina, hindi kailangan ni Steve mag-abroad. Marami silang negosyo sa Pilipinas na pwede niyang pamahalaan. Walang nakaalam ng tunay na dahilan ng pag-alis ni Steve. Tanging siya lamang ang nakaalam. Kailangan niyang umiwas kahit ang kapalit nun ay para siyang mamatay. Sa unang mga buwan niya sa Amerika ay para siyang namatayan, para siyang pumunta doon para magluksa. Ni hindi niya natatawagan ang kanyang mga magulang, lalong-lalo na ang kanyang kapatid na si Lynette. Si Lynette ay isang maganda at mabait. Wala itong ibang iniidulo kundi siya bilang kuya. Balikan natin ang kwento. Nasa 4 na taong gulang si Steve nang magkaroon siya ng baby sister. Sobrang excited siya, sa wakas ay nagkaroon siya ng kalaro sa loob ng bahay. Magmula noon, ay hindi mapaghihiwalay ang dalawa. Siya na rin ang maghahatid kay Lynette sa eskwelahan bago siya tutuloy sa kanyang klase. Natuto siyang magsuklay at magtali ng buhok ng babae dahil sa kapatid. Matinding adjustment ang nangyari sa kanya mula nang lumabas si Lynette sa mundo. Nakikipaglaro ito sa kanya ng Barbie doll, iiyak kapag hindi niya pinagbigyan. Kapag nakikipag-away ito sa eskwelahan, ang laging isinisigaw ay lagot kayo sa kuya ko. Maging sa mga assignment ni Lynette, ay siya din ang gumagawa. Buong buhay ni Lynette ay sa kanya inasa. Natuklasan niya ang kanyang nararamdaman noong unang taon ni Lynette sa kolehiyo at sinabing may crush sa kanilang eskwelahan. Sa halip na matuwa o mag-alala si Steve, ay matinding selos ang kanyang naramdaman. Kahit siya ay nagtaka, hindi siya nakatulog ng gabing iyon, sobra siyang nasasaktan. Una, ay naguguluhan. Iniisip niyang baka ganun lang talaga bilang kuya. Sa araw-araw, pagdating ni Lynette galing eskwelahan, ay wala itong bukang bibig kundi ang crush niya. Pinagtityagaan niya itong pakinggan. Pilit nagkukunwari na masaya siya para kay Lynette. Deep inside ay nasasaktan siya. Pagkatapos ng kanyang trabaho, ay sinadya ni Steve na mag-ikot-ikot para gabi na siya uuwi. Gusto niyang umuwi na tulog na si Lynette. Medyo tanghali naman siya, lalabas sinisiguro niyang wala na ito sa umaga. Minsang nasa kusina ay kinausap siya ng kanyang ina. Hinahanap daw siya ni Lynette tuwing pagdating ng bahay. Walang kibo si Steve. Lumabas ito ng bahay at nagmaneho ng sasakyan patungo sa trabaho. Busy ito sa kanyang ginagawa. Nang biglang pumasok si Lynette sa kanyang opisina, diretso ito sa kanyang lamesa. Sinabi nitong namimiss na siya. Napatitig dito si Steve. Sinabihang tumigil at hindi na siya bata. Tinugtong pa ni Steve na may crush na siya, kaya magpaka-mature na. Napangiti si Lynette. Nagkwento na naman ito tungkol sa kanyang crush. Tinulak ito ni Steve palabas ng opisina. Umiyak si Lynette. Hindi na niya maintindihan ang kanyang kuya lately. Iniiwasan na siya nito. Sa unang pagkakataon ay pumasok si Steve sa bar. Nagpakalunod sa alak. Sinisisi ang sarili. Kung pwede niya lang suntukin ang sarili para kusa siyang magising, ay ginawa na niya. Kinabukasan, Sabado ay hindi nakabangon si Steve. Pumasok si Lynette at napag-alaman niyang may lagnat ito. Kumuha ito ng gamot at tubig inabot sa kuya. Pinalabas siya ni Steve, sinabi niyang wala siyang kailangan, umiyak na tumakbo siya palabas. Pumasok ang kanyang ina at seryoso siyang kinausap. Kung may problema, napapansin na din pala ng kanilang ina ang mga nangyayari. Hindi nagsalita si Steve, sa halip ay yumakap ito sa kanyang ina at sinabing pupunta siya ng Amerika. Araw ng alis ni Steve, bukod tanging si Lynette ang hindi sumama para ihatid siya sa airport. Nilingon niya ito bago sumakay ng sasakyan, hindi niya alam kung lungkot ang nakikita niya sa mga mata nito. Mabilis na lumipas ang panahon, 4 na taon na siya sa Amerika. Hindi siya umuwi, pero palagi niyang nakakausap ang ina. Nalaman niya sa kanyang ina na si Lynette ay katulong nila sa pagpapatakbo ng kumpanya. Masipag at mabait, puring-puri ito ng kanyang ina. Gustong tanungin ni Steve kung may boyfriend si Lynette, walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Nagtanong ang kanyang ina kung kailan uuwi ng Pilipinas. Hindi ito nakapagsalita, hanggang sa nagpaalam sila sa isa't isa. Patuloy ang buhay ni Steve. Trabaho at bahay lang. Isang araw ay nagring ang telepono nito. First time na tumawag si Lynette, sinabing kailangan niyang umuwi at may sakit ang kanilang ina. Nagmadaling umuwi si Steve
para magulat lamang ng madatna ng inang malakas na malakas. Yumakap ang kanyang ina. Maghapon silang nag-usap. Sinabi ng kaniyang ina na siya ang nag-utos kay Lynette na tawagan siya. Parang sumabog ang dibdib ni Steve nang tanungin siya ng kanyang ina kung ano ang naramdaman nito nang marinig ang boses ni Lynette. Iniwas niya ang kanyang tingin. Tinging walang maisagot. Muling nagsalita ang ina nito. Walang pa ring boyfriend si Lynette hanggang ngayon at hindi nagkaroon kailanman. Hindi pa din nilingon ni Steve ang kaniyang ina. Malapit na siyang ipagkanulo ng kanyang damdamin. Tumayo ito nagsabing magpapahinga na siya at masyadong mahaba ang kaniyang biyahe mula Amerika. Tatalikod na ito nang biglang idinugtong ng kanyang ina. Steve, hindi kayo magkapatid ni Lynette. Huminto si Steve sa paglalakad. Tumingin sa kanyang ina. Nagsimulang itong magkwento ang kanyang ina. Halos 8 taon ang kasalang mag-asawa, ngunit hindi sila mabiyayaan ng anak. Halos lahat ng posibilidad na pwedeng gawin para mabuntis ay ginawa nilang mag-asawa. Ngunit bigo sila. Ayaw naman nilang gumamit ng ibang tao para magdalang tao para sa kanya dahil gusto niyang maranasan ang magbuntis sa sariling anak. Hanggang sa naisipan nilang pumunta sa bahay ampunan at magiliw na inampun si Steve. Pagkatapos ng 5 taon ay nagulat ang mag-asawa na bigla na lamang itong nagsuka at nang pumunta sa doktor ay nagdadalang tao ito. At iyon ay si Lynette. Parang bata na, yumakap si Steve sa ina. Inamin niyang mahal na mahal niya si Lynette. Humingi pa ito ng tawad dahil hindi niya napigilan ang sarili. Sinabing aalis siya ulit at babalik sa Amerika. Ayaw niyang samantalahin ang pagkakataon na binigyan na nga siya ng magandang oportunidad nang siya ay ampunin. Sinabi niya sa kanyang ina na lilipas din ang kanyang nararamdaman. Nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran, "Paano naman ang nararamdaman ko, Steve?" Si Lynette maluha-luhang nagsalita na kanina pa nakikinig. Biglang naalala ni Steve nang tumawag si Lynette at sinabing may sakit ang kanilang ina, hindi na kuya ang tawag nito sa kanya. Hindi nakapagsalita si Steve, unang tumakbo si Lynette at yumakap sa kanya. Niyakap ni Steve si Lynette nang may pag-alinlangan. Tumingin ito sa kanilang ina. "Ako, Steve, maliliit pa kayo. Ay alam ko nang mangyayari ito. Alam ko nang may gusto kayo sa isa't isa, noon pa man. At hindi kami tutol ng iyong ama." Nang magkasarilinan si Steve at Lynette, sinabi nitong gusto niyang pigilan ito ng araw na umalis papuntang Amerika. Pero kinausap siya ng kanyang ina. Nahayaan siya para mahanap niya ang kanyang sarili. Nagtanong si Steve kung alam niya noon pa na hindi sila magkapatid. Tumango si Lynette. High school pa lamang ay alam na niya. Ang sinasabing crush nito noon ay siya. 2 beses pumunta si Lynette sa Amerika, nakatingin lamang sa malayo. Gustong-gusto niyang lapitan ang taong mahal na mahal niya. Ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Hintayin si Steve ang magbukas ng kanyang nararamdaman. Naalala ni Steve, talagang nakita niya si Lynette. Inisip niya lang na baka namalikmata dahil siya ang laging nasa isipan 24 hours a day. Nagyakapan ang dalawa, yakap ng tunay na pagmamahal. Sa isip ni Steve ay sobrang nagpapasalamat sa kanyang mga magulang dahil sinabi nilang wala silang pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa kanila ay masaya, silang dalawa. Masayang mukha ni Lynette ang makikita habang pumipili ito ng gown para sa nalalapit nilang kasal. Nakatingin naman si Steve na kitang-kita sa kanyang mga mata kung gaano kamahal si Lynette. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.